northern part ng Pilipinas para sa panibagong edisyon ng pelikula. Tara, samahan niyo kami liputin ng Ilocos. Welcome to Vegan! Hating gabi nung mismong araw ng pag-alis namin patungong Bicol ay nagkaroon na kami ng aberya. Tila isang hudyat na hindi dapat ito ang lugar na aming puntahan. Pre, saan tayo pupunta ngayon, pre? Negative yung Bicol natin kaya hanap tayo ng lugar na tayong computer shop. Bali, saan tayo papunta ngayon? Saan? Kung saan tayo dali ng ating mga paa. Dito tayo. Dito tayo ngayon sa computer shop na aming internet. Naghanap tayo ng bagong location kasi nagkakaroon sa Bicol. Umuulan. Hanap tayo ng alternative route. Watch out na lang kung saan tayo mapupunta. Okay. Okay, sa ano na tayo? May location na tayo. Sa Ilocos Norte. So ito, kasi parang wala kaming background ng story. Medyo ito lang, usap-usap. Internet shop lang kami. Good luck sa amin. Kita-kits. Kita-kits! Ang Ilocos ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Ito ay nahahati sa dalawang lalawigan, ang Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang distansya mula sa Maynila hanggang sa unang bayan ng Ilocos ay mahigit kumulang 300 kilometro. Mahaba-habang biyahe ito, kaya tulog muna tayo. Ito ang Quirino Bridge, ang tarangkahan papuntang Ilocos. Ito ang tulay na tumatawid sa ibabaw ng Ilog Abra at nagdudugtong sa bayan ng Santa at Bantay. Akalain mong buo pa ito mula noong ikalawang digmaang pandaigdig? Ang unang bayan na madadaanan dito sa Ilocos ay ang Vigan at ito rin ang kabisera ng Ilocos Sur. Ito ang St. Paul's Cathedral na matatagpuan sa sentro ng Vigan. Ang St. Paul's Cathedral ay pinagawa ng mga Agustinian noong 1800. Ang orihinal na istruktura nito ay ginawa noong 1574 sa utos ni Juan de Salcedo. Ito'y dating kapilya, ipinaayos at ginawang simbahan noong 1641. Dito? Wala, pinipil ko lang ang ambience ng Vegan. Vegan po! Ganito, isang libo. Saan? Ang Vigan ay kilala sa makalumang disenyo ng mga estruktura dito. Para bang nasa panahon ka ng mga Kastila. Welcome to Vegan! So dito tayo ngayon sa Calle Quezologo, isa sa pinakapamosong lugar dito sa Vegan. Ang isa sa pinakamagandang kalye sa Pilipinas ay matatagpuan sa Vigan, ang Calle Quezologo. Ito ay parte ng UNESCO World Heritage Cities. Ito ang nagpapalik at nagpapaalala sa atin ng paninirahan ng mga Kastila dito sa ating bansa.
Mula sa cobblestone streets, sa glamorosang arkitektura at disenyo ng mga lumang bahay noong panahon ng mga Espanyol. Siyempre, ang tunog ng yabag ng mga kabayo sa kalesa na iyong masasakyan at iikot ka sa buong lugar ng Heritage Village. Ito din ang masasabing sentrong atraksyon ng syudad. Sabi nila, di kumpleto ang pagpunta mo sa Vigan kapag di mo napuntahan at nalakaran ang kalye nito. Kaya pumunta na para ma-enjoy nyo ang experience dito. Habang naglalakad-lakad kami sa paligid ng Calle Quezologo, ay may nakatawag ng aming pansin, isang lumang mansyon. At para bang may kung anong misteryo ang nababalot dito. At pakiramdam namin ay inaanyayahan kami pumasok at magmasid sa loob nito. Ang Siquijilla Mansion ay naging tirahan ng ating pang-anim na presidente na si Elpidio Quirino. Ito ay pagmamayari ng asawa niyang si Doña Alicia Quirino. Sinasabing ito yung mansion ni former President Elpidio Quirino. Dito nanggaling yung mga roots nila. Ito yung tinatawag na Siquijilla Mansion. Dito tayo ngayon sa dining area nila. Comador. Ang mansyon na ito ay punong-puno ng mga antigo na nagmula pa sa iba't ibang bayan ng mundo. Pero ito ang nakatawag ng aming pansin. Ang florera na ito ay nagmula pa sa emperor ng Ming Dynasty. Gawa ito sa 18 karat gold. At ito pa, ang frame ng salamin na ito ay gawa din sa purong ginto. Pero hindi lang yan ang makikita natin dito sa Siquijilla Mansion. Meron din ditong mga oil portraits ng angkan ng mga Quirino na gawa pa ng mga matatanyag na pintor. At isa na rito, si Ferdinand Amorsolo. Dito rin makikita ang orihinal na replika na gawa ng ating national painter na si Juan Luna, ang Espolarium. Tara, libutin pa natin ang iba pang parte ng Siquijilla Mansion. Isa sa atraksyon na makikita dito sa Vigan ay ang pagburnayan. Ito ay pagawaan ng paso gamit ang tradisyonal na pamamaraan na ipinasa pa ng mga nakaraang henerasyon. Lumaki na kayo ha. Ito yung mga manok ko. Panlabak ko to. Ang dami pang souvenir dito. Tingnan nyo. Sa murang halaga. Ibong, bagay ba? Oo naman. Try mo kaya ito. Ano ba yan? Hey. Tara na.
Only 90 pesos. Pwede na. Ang may-ari nitong pagawaan na si Fidel Antipordago ay isa sa mga naunang Chino dito sa vegan, ang ninuno ni Kuya Bong na magpapakita sa atin ng paggawa ng paso. Kahanga-hanga ang paggawa niya ng mga paso dahil hindi niya sinusukat o tinitimbang ang luwad o putik. Ngunit magkakapareho ang laki ng mga paso na magkakatulad ang disenyo. Tanging eksperto lamang ang makakagawa nito. Hindi namin kinihilo to. Pwede try. Pwede. Yan yun. Paano magagano muna? Nakaputi ka pa Subukan natin. Ayon kay Kuya Bong, pag naramdaman mong dumikit ang luwad, kailangan ang isawsaw na ang kamay sa tubig upang mabasa't dumulas ito sa luwad para malaya mong maihugis ayon sa gusto mo. Pero bago yan, kailangan nating paikutin ang batong ito. Sobrang bigat pala nito. Nakakapagod pero kaya to. Sabi nga ni Kuya Bong, kami mga bong daw ay likas na magagaling. Ito na ang gawa natin. Napaka-professional. Tada! Diba? Kasi yung gumawa nito, pangit. Isa sa katibayan ng pagkamalikhain ng ating mga ninuno ay makikita sa disenyo ng mga sinaunang gamit natin, tulad ng kumot, pantakip ng unan, damit panlamig, at patungan ng pinggan. Yan ang mga produktong hatid sa atin ng Ruildas Handloom Weaving. Naimbag nga adlaw gayem, nandito tayo ngayon sa Ruilda Handloom Weaving. Tara! Nakakatuwang isipin na may mga natitira pa rin ganitong pagawaan ngayon dahil ang mga produkto nila ay gawa pa rin sa tradisyonal na pamamaraan. Patunay lang na tayong mga Pilipino ay hindi pa rin nakakalimot sa ating pinagmulan. Tulad na lang ng batang ito, kung titignan mo, tila ang dali-dali lang gawin ang ginagawa niya. Pero nung ako na ang sumubok, ay sobrang nakakalito at nakakapagod. Ang bigat pala ng kahoy na pinangahabi sa iba't ibang kulay ng sinulid. Gumagawa ko ngayon ng placemat. Sabi na placemat daw. Hindi pala ganun kadali. Abangan sa pagbabalik ng Johnny Who, The Lost Experience! Ay, ano naman siya? Check it out! Okay, kain muna tayo. Dito sa... George, ano gusto mo? Try natin yung mga delicacies ng Ilocos. Delicacies. So, meron dito. Pokpoklo. Masarap yan. Gusto mo yan? Try natin. Sige, meron pang bulbulong. Bulbulong salad. At syempre, nagmamalaki nilang panet. Panet. Ate. Uy, pa yung bulbulong.
luto. Ito ay piniritong talimusak na kung tawagin dito ay bunog. Kinilaw na gulay at tawag nila dito ay bulbulong. Seaweed na karaniwang kinakain tuwing summer dahil sa kasaganahan nito tuwing tag-araw. Ito ang tinatawag nilang bagnet. Nakakatakam, di ba? Wala, nakain na tayo. Pero, hindi lang ako. Dito na kami! Panay masasarap ng mga putahe ang inihihain nila sa amin. Pero na-curious lang kami sa kakaibang itsura ng isang to. Kaya tara, tikman natin. Miss President, tawag niya pokpoklo. Bakit? Seaweed. Anong problema? Mama, Lord! Teka, may napansin ako sa mukha mo, Bo. Mama, Lord! Yung totoo ha, nasarapan ka ba talaga o gusto mo lang ako idamay? Nako? Nagdadalawang isip akong tikman dahil sa kakaibang itsura nito. Madulas na malambot at mabalahibo na para bang galamay ng gagamba. Kaya nung nasa bibig ko na, hindi ko talaga napigilang iluwa. Kadiri! Na-imagine ko kasi yung gagamba eh. Okay, take 2. Hindi naman masama ang lasa ng pokpoklo eh. Iba lang talagang naiisip ko pag tikim nito. Hindi niyang inuya. Hindi niyang inuya. Ang Pagudpod ay isa sa pangunahing destinasyon dito sa Ilocos Norte kung ikaw ay mahilig sa adventure. Dahil sa naggagandahang baybayin, madami ang pwede mong gawin dito tulad ng surfing, skimboarding at iba pang libangang pandagat. Dito sa Hanas Beach Resort, may susubukan tayo. Okay, we're going extreme. Try natin ang ATV nila. Check it out! Ang sarap ng feeling magmaneho ng ATV dito. Bukod sa may ikot mo na ang buong lugar, may kita mo pa naggaganda ang tanawin. At syempre pa, mas lubak-lubak na daan, mas lalong exciting! Yeah, super extreme, grabe. Naiitsura ko. Pero okay na okay yan sa akin. Tara, try pa natin. Kanina ko pa napapansin parang may sumusunod. Sino kaya to? Ano kayong pakay ng maman to sa akin? Pinatakasan ko na pero buntot pa rin ng buntot. Harness at helmet? Georgia, anong gagawin mo? Mag-zipline na tayo! Sit guys, zipline! Nagkahalong takot, kaba at saya na hindi maintindihan ang nararamdaman ko habang inaayusan ako ni Kuya. Halos himatayin na ako sa takot nung mararamdaman ko nang pinapakawalan na ako ni Kuya. Hindi ko talaga napigilang mapasigaw. Ang zipline na ito ay sinasabing pinakamahabang zipline sa ibabaw ng tubig sa buong mundo. Ito daw ay may haba na mahigit 1 kilometro at sa taas nito ay kitang-kita ko ang mga tanawin dito. Sobrang ganda dito. Teka, saan yung partner ko? Nakita nyo?
Kayo? Sobrang lakas ng hangin, kaya ganito na lang kalalaki ang mga alon dito. Tamang-tama para sa istrukturang ito, ang Bangui Windmill. Georgia, andito ka rin? Oo, bakit? Sarap ng hangin dito, no? Oo nga. Dito tayo ngayon sa Bangui Windmill. Ito ang pangunahing nagsusupply ng kuryente dito sa buong Ilocos Norte. Hindi yan. Yun! Alam niyo ba na ang Bangui Windmill ay kauna-unahang power generating windmill sa Southeast Asia? Bawat isa rito ay may taas na 70 meters at may rotor diameter na 82 meters. 20 ang bilang na paarkong nakahilera sa baybayin ng Barangay Baruyen, Bangui. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit bigla-bigla ka namang sumusulpot? May tinatakasan kasi ako eh. Sino? Yung lalaking nakahood, tapos may bigote. Oh, parang yun din yung sumusunod sa akin. Sa'yo rin? Tara, umalsa tayo dito. Saan? Sa... Doon na lang. Tara. Asan tayo? Ano yata yung lighthouse eh? Tara. Hindi na siguro tayo masisundan ni Mr. Bigote dito. Ang Cape Boyador Lighthouse ay ang pinakamataas na parola sa buong Pilipinas. Isa din ito sa tanyag na landmark ng Ilocos Norte. Bukod sa itinayo ito sa ibabaw ng bangin, ang tore nito ay may taas na 160 meters, kaya kitang-kita sa mga manlalakbay sa Timog Dagat China. Pagod. Uy, ayun na naman siya! Oo ko na. Ano to? Paway? Tara, puntahan natin to. Baka dito natin matagpuan ang misteryosong bigotilyo sumusunod sa atin. Saan tayo? Ewan ko. Ito yun na. Ano? Paway Church. Ano ba meron sa Paway Church? Ang St. Augustine Church o mas kilala bilang Paway Church ay isa sa pinakalumang simbahan dito sa Pilipinas. Ito ay sinimulang itayo noong 1704 at natapos noong 1894 ng mga Augustinian friars. Ito ay dinisenyo panglaban sa malalakas na lindol. Tingnan natin, baka may clue dyan. Tara. Sino naman? Siya na to. Kuya! Marcos Street? Ano meron kay Marcos? Uy! Paano yan? Tara, dandanong na tayo. Dito. Abangan
samahan sa pagbabalik ng Johnny Who, The Ilocos Experience! Let's go! Merienda time! Alam kong gutom na kayo, kaya samahan nyo kaming tikman ang kakaibang pizza ng Ilocos. Hulaan nyo kung anong flavor to. Tama! Ito ay pakbet pizza. At syempre, dahil pakbet, hindi mawawala ang bagoong. Ito na ang moment of truth. Lasang pizza. Pero gulay. Kami na doon sa mga nagdadayan. Tulad yan. Oops! Teka lang, Sir Su. Bakit ganyan yung ngiti nyo? Inggit ka, no? Sa aming pag-ikot-ikot dito sa Ilocos, may napapansin kaming karaniwang nakikita sa kahit anong lugar dito. Kaya lahat ng establishment dito po may bigote. Oo nga eh. Uy, ano to? Ano? Bakit kaya? Ito ay ang Marcos Museum, ang lugar na kung saan makikita ang labi ng former president na si Ferdinand Marcos. Dati, isa ito sa mga bahay ng mga Marcoses na ginawang museum bilang alaala ng dating presidente. At kung ikaw ay may alinlangan sa kanya, dito mo rin malalaman ang tunay na pagkatao ni former President Marcos. Pag pumunta ka dito, baka mag-iba ang pananaw mo sa kanya. Ano yata yung sila yung ex-president Ferdinand Marcos? Tara, pasok tayo. Oops! Bawal ang camera sa loob ng musileo. Kaya, camera off please. Ito ang panalangin ng dating presidente para sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Ano kaya sa akin? Meron dito. Ang Juan Luna Shrine ay reconstruction ng dating bahay ng ating bayaning pintor na si Juan Luna. Ang orihinal na bahay na to ay nasunog noong 1861. Sa labas makikita ang kanyang monumento, tanda ng kanyang pagkabayani. Sa loob makikita ang mga lumang kagamitan na maaaring ginamit pa ng pintor noong siya ay nabubuhay. Ang mga dingding nito ay punong-puno ng iba't ibang larawan ng angkan ng mga Luna. At hindi lang yan, makikita din dito ang portrait ng kanyang asawa na si Maria de la Paz Pardo Tavera. Kanina ko pa kayo inaantay dito. Bakit?
Kasi may gusto lang akong sabihin sa inyo. At ito yun. Okay, dito tayo ngayon sa Tourism Center ng Nawag. Dito si Sir Xavier para paliwanag sa atin ang mga katanong na gugugol sa isip natin. So, nagtataka na ako bakit yung bigote. Anong ninalaman ng bigote? Yeah. Aside sa cute siya tignan. Cute Kasi niya. gobernador namin nagbibigote rin siya. But kidding aside, it's actually representing Juan Luna. Juan Luna, Yeah. painter. Yeah, painter. He's a national painter. We always regard him as the first global Filipino. Bago sumikat si Rizal sa Europa, mas naging unang sikat si Juan Luna dahil sa pagtitinda. And it was acknowledged by the Spanish royalty and other monarchs in Europe. So it was very uncommon during that time na makakita ng Asiano na may bigote, and Juan Luna has that. And if you think of mustache, it's normally Juan Luna, like Jose Rizal with his signature hairstyle. So why Juan Luna? Aside from we want to reintroduce our history to the youth and to tourists, this is a perfect way to actually showcase what we have. So it's basically reminding the Filipinos that, hey, we have Juan Luna, so global Filipino, and it's from Ilocos Norte. He's from Ilocos Norte. It's from Ilocos Norte. Contrary to some, they think it's from Liga or it's from Manila. No, it's from Ilocos Norte. Norte talaga. Kaya yung bigote niya yung ginawa niya, yung ginamit niya. Oh! Alam mo na! Ikaw, nuggets mo. Yun lang pala yung gusto mong sabihin, tinakot mo pa kami. Tara, para makabawi ako. Kain na lang tayo. Tama, eh. Maganda mong ginawa. Tara. Let's go! Concept dito, no? Teka. Bakit na naman? Pakatigan ako. Sa aming paglalakbay dito sa Ilocos Region, marami kaming natutunan bukod sa mga napakamakasiysayang lugar, extreme adventures, at masasarap na pagkain ay nakilala pa namin ng gusto ang isa sa ating pinagmamalaking bayani na si Juan Luna. Ngunit lahat ba ng ito ay totoo o panaginip lang? Gayunpaman, ako po si Bong Austin Bungato kasama ang aking co-host na si Georgia Co. Lupango. Kami ang Burichiwa Production. Hanggang sa muli, ito ang aming pelikula.